Breaking news dito sa Sidebar, isang komite ng Kongreso ang kakalabas lang di umano ng mga hindi pa nakikitang larawan at video ng ari-arian ni Jeffrey Epstein sa Caribbean. Tingnan natin isa-isa ngayon. Welcome sa Sidebar ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Ngayon, sige, ito ay ibang klaseng update tungkol kay Jeffrey Epstein para sa inyo. Ibang klaseng sidebar kaysa sa mga dati naming naibigay sa inyo. Gaya ng naiulat, may congressional committee na naglalabas ng impormasyon tungkol sa namatay na financier na inakusahan ng pagpapatakbo ng sex trafficking ring at pang-aabuso sa mga menor de edad na babae sa loob ng maraming taon. Ngayon, ang mga Demokratiko sa House Oversight Committee ay kakalabas lang ayon sa ulat ng mga larawan at video ng pribadong isla ni Epstein sa Caribbean na hindi pa raw na ilalabas noon. At ipapakita ko sa inyo lahat ng mga ito ngayon. Pinag-uusapan ngayon ang Little St. James Island sa United States Virgin Islands na iniimbestigahan ng House Oversight Committee. Humingi sila ng iba't ibang materyales mula sa Attorney General ng United States Virgin Islands, mga usaping may kinalaman sa buwis tungkol kay Epstein, kung may sinuhulang lokal na pulis. Alam mo, laging may iniisip na kung gumagawa siya ng krimen sa isang ari-arian na ganito, may pagtatakip ba? May mga bagay ba na alam ng mga tao pero hindi lang nila sinabi? Binayaran ba sila? Alam mo yon? Sinabi ng chairman ng komite na si Rep. James Comer sa kanyang subpoena letter. Naniniwala ang komite na makakatulong sa investigasyon kay Ginong Epstein ang mga dokumentong kaugnay sa kanya sa ari-arian niya at sa kaso sa United States Virgin Islands. Si Binibining Maxwell at ang investigasyon ng pamahalaang federal sa parehong individual para bigyan ng dagdag na konteksto. Ang punong abogado na nabanggit ko kanina ay nagsasabing ginamit ni Epstein ang islang ito para pagtakpan ang kanyang mga kriminal na gawain. Kinasuhan ng punong abogado ang ari-arian ni Epstein matapos siyang mamatay. Sabi niya, pagmamay-ari ni Epstein ang buong isla. Kaya hindi ito isang sitwasyon kung saan ang isang bata o isang dalagang babae ay basta-basta na lang makakatakas at makakatakbo papunta sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Mapapaisip ka kung sinasabi ba nito na may pagtatakip na ginawa ng iba at pagdating sa aktwal na pang-aabusong sexual, tama ba? May isang umano'y biktima na nagsabi sa Columbia Broadcasting System na ginahasa siya ni Epstein at ikinulong siya laban sa kanyang kagustuhan sa lugar na ito. CP, ikinulong din niya ako sa kanyang kwarto sa isla kung saan may baril na nakatali sa poste ng kama niya. Hindi ako makaalis. Ang tanging paraan para makaalis sa isla ay sa pamamagitan lang ng helicopter o bangka. Ngayon, para maging malinaw, ito ay mga larawan at video ng ari-arian para magkaroon kayo ng ideya kung ano ang pinag-uusapan natin. Hindi ito patunay na si Epstein o iba pa ay sangkot sa umano'y krimen pero nagpapakita ito ng mahalagang bagay. Oo, ipinapakita nito ang laki, engranding katangian, mga kwarto at kayamanan ng ari-arian. Maaring magbigay ito ng pahiwatig kung ano ang nangyari ron. Ang kilalalaki ay kinasuhan ng federal dahil sa ilang taong sexual na pang-abuso sa menor de edad. Ipakikita namin sa inyo ang bagong inilabas ngayon. Kaunti lang ito, may ilang litrato, simulan natin sa una. Kailangan nating simulan sa maaring isa sa pinakakakaiba. Itong litrato ng isang kwarto na parang may upuang pang-dentista. Siguro dahil makikita mo yung ilang kagamitan para sa pagsusuri, baka mesa para sa masahe sa likod. At tingnan mo kung ano ang nasa mga pader, puro kakaibang mga maskara na nakapako sa dingding. Kailangan ko ring banggitin ang larawang ito. Mukhang isang aklatan. Talagang magagara ang mga upuan, mesa, mga aklat sa likod ng salamin. Pero nandun pa rin ang pisara. Sa pisarang iyon, tila nakasulat ang kapangyarihan, palilinlang, pakana, at pampulitikang katotohanan. Hindi ko alam kung sino ang sumulat niyan. Hindi ko alam kung kailan nila isinulat yan. Hindi ko rin alam kung bakit nila isinulat yan. May close-up ng telepono na may ilang pangalan sa speed dial. Katulad ng New York office, Darren office cell, pati contact ni na Larry, Rich, Mike at maraming linya para sa JEE kaya mukhang para kay Jeffrey Epstein. May isa pang litrato ng isang kwarto. Walang masyadong kakaiba dito maliban sa pagiging perpektong puti, perpektong malinis, perpektong inaalagaan, halos parang sterile. May litrato ng banyo na may dalawang lababo at may mga palamuting upuang yari sa yantok. Mukhang may mga tuwalya na nakahilera sa sahig. May litrato ka ng isa pang madilim na kwarto, muli maayos at malinis, walang kakaiba. May litrato ako ng tila isang steam room or sauna. Sinasabi ko yon dahil kung titingnan mo ang mga tiles dyan, parang may pwedeng umupo. Mahirap sabihin pero nandyan ang mga tuwalya, mga lalagyan at mga unan. At kung babalikan mo, ano nga ulit? Ang pangunahing paratang ay sina Jeffrey Epstein at Ghislaine Maxwell ay inaabuso ang mga babae gamit ang mga masahe. Isipin mo kung paano ito nagagawa. Maaring magdulot ng kaba sa'yo ang larawang ito. Tapos meron kang larawan ng labas ng bahay, ang panlabas na bahagi. Talagang kahanga-hanga. Magastos, napakalaking ari-arian, at ipapakita rin yan ng mga video maya-maya lang. Meron ka ring litrato ng luma at sira-sirang lugar.
May karatulang bawal pumasok, pribadong ari-arian, walang kakaiba. Maliban sa'yo, idagdag mo pa ang lahat ng iba pang ibinibintang kay Epstein at ang mga inaakusa sa kanya na ginagawa niya sa likod ng mga saradong pinto ay nagkakaroon ng ibang kahulugan. Ngayon, balikan ko muna ang mga video, kaya una ay isang video ng labas ng lugar. Para makita mo kung gaano kalaki ang property na ito. And kung babalikan mo ang sinabi ng AG, kung may magtatangkang tumakas, good luck na lang. Isa pa ito kung saan makikita mong katabi ng tubig ang property. And pagkat pa mo, meron kang isa pang video ng isang kwarto at banyo. At isa pang video ng isang kwarto at banyo. Ayon kay Representative Robert Garcia ng Oversight Committee, mahirap tukuyin ang ibig sabihin ng lahat ng ito. CP, ang mga bagong larawan ay nagbibigay ng nakakabahalang tingin sa mundo ni Jeffrey Epstein at sa kanyang isla. Ipinapakita namin ang mga larawan at video para sa transparency ng aming investigasyon at para matulungang mabuo ang kabuuang larawan ng mga krimen ni Epstein. Tandaan, lahat ito ay kasunod ng paglabas ng House Oversight Committee ng maraming materyales, email at text mula at para kay Epstein. Pangunahing balita ay tungkol sa posibleng koneksyon kay Pangulong Donald Trump na natalakay na sa naunang sidebar.
Mga mensahe noong 2011 mula kay Epstein kay Ghislaine Maxwell, ang nahatulang kasabwat sa sex trafficking, ay nagsabing gusto niyang maunawaan ni Maxwell na ang asong tumahol ay biktima ni Trump. Nagtagal siya sa bahay ko ng ilang oras pero hindi siya nabanggit pati hepe ng pulisya. Ako'y 75% tapos na at sabi ni Ghislaine, iniisip ko na rin yan. Yung mahalagang punto ay mailagay ito sa tamang konteksto at tandaan ang nangyayari. Lahat ng ito ay nangyayari habang posibleng hinihintay natin ang Department of Justice na ganap na ilabas ang lahat ng Epstein files na nasa kanilang pag-iingat. Matapos lagdaan ni Pangulong Donald Trump ang isang batas na nag-uutos sa Department of Justice na gawin ito, nakaupo ako kasama si Cable News Network Senior Legal Analyst Eli Honig, ilang linggo na ang nakakaraan. Hindi ko alam kung napanood mo ito. Maganda ang talakayan dahil napag-usapan namin at isinantabi ang ingay. Ano ba talaga ang maaari nating asahan na ilalabas sa mga file na ito? Sige, gusto ko nang ipasok. Masaya akong kasama siya. Swerte tayo na kasama natin siya. Espesyal na panauhin, Senior Legal Analyst ng Cable News Network na si Eli Honig, dating federal at state prosecutor, at may akda. Ayan, ayos na, nasa gitna na. Kapag hinamon mo ang hari, hikayatin ninyong lahat na kunin ito. Napakagandang basahin. Tingnan mo yan. Hindi pa namin na plano na sabay namin yan hahawakan. Eli, salamat sa pagpunta. Ang dami kong tanong. Bago natin talakayin ang aasahan sa Department of Justice, pag-usapan muna natin ang 30 araw na palugit. Ito ang pangunahing tanong ko. Ipinakita ko na sa madaling salita, ano na ba ang nailabas nitong mga nakaraang taon? Ano sa tingin mo, Eli Honig, ang ilalabas pa? Ano sa tingin mo? Meron bang bagong ilalabas? Pinag-uusapan natin itong mga file ni Epstein. Epstein, ano sa palagay mo ang bagong ilalabas? Well, Jesse, una sa lahat, salamat sa pag-imbita mo sa akin. Natutuwa akong makasama ka kahit kailan. Gusto ko ang law and crime, fan ako ng iyo at ng buong network. Pangalawa, dapat lahat ay magtakda ng tamang inaasahan tungkol sa kung ano ang lalabas dito. Dahil sinabi na sa inyo ng mga miyembro ng Kongreso at iba pa, mga tao sa White House, eto na mga kababayan, buong pagsisiwalat at pagiging bukas. Makikita nyo ang mga file ni Epstein, dalawang mahalagang paglilinaw dyan. Una, wala talagang ganong bagay. Di ito kasing ayos at linis ng mga file ni Epstein. Walang filing cabinet sa Department of Justice na nandoon lahat ng yon. May kombinasyon ng video at surveillance, pati audio at mga dokumento. Alam mo, ang alam lang natin ay 300 gigabytes ito na sinubukan kong alamin. Alam mo, hindi naman talaga tayo tech guys, Jesse. Sinubukan kong kalkulahin eh. Parang katumbas ito ng ilang libong audiobooks o e-books. Kaya sobrang dami talaga nito. Hindi ito parang may simpleng paraan na pindutin lang send tapos nakuha na lahat. Pero ang isa pang bagay ay yung batas na ipinasa kamakailan na pinirmahan ni Donald Trump bilang batas na halos lahat ng miyembro ng Kongreso ay sumang-ayon. Pinupuri na naman ng mga Republikano at Demokrata ang sarili nila na parang ang United States ay huwaran ng transparency. Ang problema sa batas na yon ay may dalawa itong malalaking exception, butas o kahit anong gusto mong itawag na ipapaliwanag ko sa inyo dito. Patuloy ang investigasyong kriminal. Ngayon, Jesse, alam mo at malamang alam din ng mga tagapakinig at manonood mo na karaniwan, hindi basta-basta binubuksan ng Department of Justice ang kanilang mga kriminal na file. Lahat, pumasok kayo at tingnan. Ginagawa ito dahil sa matinding interes ng publiko kaya may ipinasa na batas. Pero ayon mismo sa batas, kung may mga kasalukuyang investigasyong kriminal, hindi obligadong ibigay ng Department of Justice ang mga iyon. Ngayon, ibig sabihin, nasa kamay na yan ni Pambondi. Kaya ang antas ng tiwala mo na magiging buo at tapat ang pagsisiwalat ay katumbas ng antas ng tiwala mo kay Pambondi. Dahil alam ko mula sa loob ng Department of Justice, pwede kang magbukas ng investigasyon sa kahit anong gusto mo, pwede mong sabihin na halos anumang bagay ay may kaugnayan sa isang investigasyon. Una at pangalawa, mas malawak pa. May exception para sa mga file ni Epstein na pwedeng magdulot ng panganib sa pambansang seguridad. Kaya pwedeng itago ng Department of Justice ang mga ito. Ngayon, baka iniisip mo, ano connection nito sa pakikitungo ng Estados Unidos sa Venezuela o Israel? Pero paano naman ito? Hindi ba pwedeng sabihin ng isang attorney general, may mga bagay na nakakahiya o pwedeng magpakita ng di magandang imahe sa presidente, commander-in-chief at punong diplomatiko ng bansa. At kung ito ay isang bagay na nagpapalabas ng masama sa kanya, o maaaring gamitin para mapahiya siya o maaaring gamitin para i-blackmail siya. Hindi ako naniniwala sa conspiracy theory pero maaaring palabasin na siya ay alanganin. Maaari iyong makapinsala sa pambansang seguridad kaya hindi ko ilalabas. Yan ang dalawang malaking butas sa batas. At Jesse, hindi natin alam, hindi kailangan ni Pambondi gawin ang ginagawa ng mga abogado. Minsan gumagawa kami ng privilege log at sinasabi sa kabilang panig kung aling mga dokumento ang hindi inilabas dahil may pribilehiyo. Wala tayong ganun.
Hindi natin malalaman ang hindi natin alam, hindi natin malalaman kung ano. Piniling hindi ilabas ni Pam Bondi, kaya parang nakadepende tayo sa kanyang kagustuhan. Kaya, sa madaling salita, hindi natin malalaman kung lahat ay naibigay maliban kung may ebidensya ng itinago. Gusto ko itong pag-usapan dahil Maaaring tanungin siya, tingnan mo, maaaring may magtanong, may itinago ka ba? At maaari niyang sabihing oo. Ayon sa batas, may itinago akong file tungkol sa pambansang seguridad at investigasyon. Pero hindi natin sila makikita o malalaman kung ilan o alin. oo, at gusto kong pag-usapan pa yan ng mas malalim. May isa pang aspeto nito dahil sinasabi rin dito na sa ilalim ng batas na ito, yung maaari nilang itago or i-redact ang mga pagkakakilanlan at personal at medical na files ng mga biktima ni Epstein. Maaari rin nilang itago ang mga material na magreresulta sa malinaw na hindi makatarungang paglabag sa personal na privacy o nagpapakita o naglalaman ng pang-aabuso sa bata na dapat naman talaga nilang gawin. Isa sa mga tanong na natanong sa akin ay kung ano man ang ilalabas nila, magiging pahina lang ba ito na puro itim na redactions? Inaasahan ko yan. Para sa akin, dalawang uri ng bagay ang di natin nakikita. May mga file at dokumentong hindi natin alam at makikita pero maghanda ka pa rin. Pwede rin namang ganun. Magbigay tayo ng halimbawa. Sabihin nating may FBI 302 ka na Jesse, gaya ng alam mo, ay isang formal at tinipang buod ng panayam sa saksi na ginawa ng mga piskal. Maaaring totoo iyon. Sa 33 pahinang 302 kalahati pati mga pangalan at ilang talata ay naka-blackout. Matagal pa bago malaman ng Department of Justice. Yan, kahit pag-usapan pa natin mamaya ang oras. Pero oo, ibig kong sabihin, inaasahan kong makakita ng maraming reduction ink sa mga makikita natin. Kaya naniniwala tayo, di ba, kapag pinag-uusapan natin ang posibleng ibig sabihin nito, lahat ito ay konektado sa mga investigasyon sa Florida at New York tungkol kay Jeffrey Epstein. Tama ba? Sa madaling salita, siguro yon na. At tatalakayin pa natin ito ng mas detalyado. Yan ay magandang tanong. Kasi hindi naman lahat ng nalalaman ng mundo tungkol kay Jeffrey Epstein. Hindi pa nga. Ibig kong sabihin na nakita na natin na mukhang may ilang dokumento ang ari-arian ni Epstein na wala ang Department of Justice. Talagang merong dalawang pangunahing investigasyon kay Epstein. Meron yung isa sa Southern District ng Florida na federal, pinamunuan ni Alexander Acosta noong 2006, 2007, 2008. Nagresulta sa sweetheart deal niya, kaya 13 buwan lang siya sa estado at palabas-pasok lang sa kustodya. Yun ang orihinal na kasalanan dito. Dali lang pinalaya ni Alexander Acosta si Epstein. Hanggang ngayon, wala pa ring sapat na paliwanag si Acosta kung bakit kaya iyon ang isang set ng dokumento. Ano ang saklaw nila? Alam ba natin? Isa lang ba ang focus nila? Ilan na ang nabiktima nila? Alam natin na maraming biktima ang dinala sa opisina na iyon, kaya iyon ang una. Baka doble na yon ng mga nailabas gaya ng transcript ng grand jury noong 2006 at iba pa. Tiyak na tiyak. Ang pangalawang kategorya, ang pangalawang grupo ng mga dokumento ay, kung natatandaan mo, muling lumitaw lahat ito noong 2019 ng gawing kalihim ni Donald Trump, si Alexander Acosta. Sa tingin ko, siya ang dating kalihim ng paggawa. Biglang nagtanong ang iba, hindi ba siya yung nagpalusot kay Jeffrey Epstein noong 2007-2008 tungkol kay Epstein, Jesse, sa totoo lang, 2019 ko lang narinig yon. Sa tingin ko, hindi ko talaga kilala kung sino si Jeffrey Epstein kasi hindi naman ako nakatira sa Florida. Noong 2019 naging kalihim ni Trump si Alexander Acosta. Bumalik ang usapan at ngayon nasa ikalawang bahagi na tayo. Ang Southern District of New York, ang dati kong opisina sa New York, ang tumuloy. Ang investigasyong ito ay kinasuhan si Jeffrey Epstein para sa mas malawak na saklaw ng mga gawain. Namatay siya sa kulungan tapos kinasuhan si Ghislaine Maxwell kinabukasan. Nauwi siya sa paglilitis, kaya yon ang mga file na titingnan. Muli, ang tanong, gaano kalawak ang saklaw nila? Kinausap ba nila 50 o 3 biktima lang? Gaano kalayo sa nakaraan ang inabot nila? Pero yon ang dalawang kategorya ng impormasyon na hawak ng Department of Justice. Mabilis lang, ito ang pag-ari nila. May mga taong titingin at magsasabing, sandali lang. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng may kinalaman kay Epstein ay kasama na rito dahil may mga ulat na noon pa. May mga akusasyon dati na posibleng may mga material na hindi nakuha ng mga autoridad o pamahalaang federal. Oo, tingnan mo, ang mga feds, hindi mo makukuha lahat. Alam mo, baka may bukas na tanong o kritisismo, bakit sila tumingin ng masyadong limitado? Hindi ko sure, baka malaman pa natin. Oo, may dokumento ang estate na wala sa Department of Justice at posibleng may mga dokumento rin ang mga biktima na wala sila. Maraming kasong sibil ang naisampa, kaya oo, limitado lang ito sa meron ang Department of Justice at wala silang obligasyon. At sigurado ako, hindi naman sila lumabas at nag-ipon pa ng mga bagong files kahit na sinasabing may iniimbestigahan silang mga bagong bagay ngayon.
Pero hindi pa yon lalabas dahil kasalukuyan pa, alam mo na, may kinalaman sa isang kasalukuyang investigasyon. Pag-usapan natin yan mamaya. May dapat tayong tandaan habang tinatalakay kung ano ang aasahan. Ano nangyari nung Hulyo. Kaya ang FBI, ang Department of Justice, naglabas sila ng isang pinagsamang memo na nagsasabing, at quote, ang kagawaran ng katarungan at ang Federal Bureau of Investigation ay nagsagawa ng masusing pagsusuri sa lahat ng mga investigasyong may kaugnayan kay Jeffrey Epstein. Ang sistematikong pagsusuring ito ay hindi nagpakita ng anumang listahan ng mga kliyenteng may kasalanan. Wala ring natagpuang kapani-paniwalang ebidensya na si Epstein ay nang blackmail ng mga kilalang tao bilang bahagi ng kanyang mga gawain. Walang ebidensyang magagamit para imbestigahan ang mga ikatlong partidong hindi pa nasasampahan ng kaso. Pag-uusapan natin ang sinabi ni Pam Bondi sa press conference ukol sa investigasyon sa Southern District ng New York. Ellie, ngayon tinatalakay natin ang paglalabas ng mga file na kaugnay sa sinabi ng gobyerno noong Hulyo. Ano ang ibig sabihin nito? Sige, wala talaga tayong makikitang anumang malaking revelasyon pag-uugnayin ng mga tao sa kriminal na gawain. Ibig bang sabihin nito? Alam ba natin yon? Hoy, talagang sinuri ba nila ng 100% ang lahat? O pwede ba talaga nating paniwalaan ang pahayag na yon noong Hulyo? Depende kung aling version ni na Pam Bondi at Kash Patel ang pipiliin mong paniwalaan, di ba? Kasi pareho na silang nagkaroon ng tatlong magkakaibang version. Noong bago, habang at matapos silang manungkulan bilang AG at direktor ng FBI, pare-pareho lang. Hindi na makapaghintay si Kash Patel na maipasa ito. Suotin mo na ang pangmalakasan mong pantalon. Pambondi, nasa akin na ang mga papeles. Tandaan mo nung nagkaroon si Pambondi ng malaking release party kung saan namigay siya ng mga binder sa White House? Phase 1 yun, kaya yun ang phase 1. Ilantad. Tayo ang partido ng transparency. Tapos ang phase 2 ay yung sinabi mo lang, Jesse, nitong tag-init. Nung Hulyo, may memo na nagsasabing, sa totoo lang, wala namang dapat makita dito, wala nang kailangang gawin pa. Huhulaan ko na umaasa silang doon na matatapos ang lahat. Sa halip, lalo lang napaisip ang mga tao, anong biro yan? Pagkatapos ng ilang taon ng pangako, ngayon sinasabi ninyong wala namang kahit ano. At ngayon nasa ikatlong yugto na tayo, na bumabalik sa unang yugto, na parang, ay, hindi meron na kami ngayon. Opo sir, binubuksan namin ang bagong investigasyon kina Bill Clinton at Reid Hoffman. Pabor kami sa buong pagsisiwalat at transparency. Ngayon tungkol sa makikita natin, palagay ko ito ang pinakamahalagang tanong na interesado ang lahat. Palagay ko nais malaman ng mga biktima kung sino pa ang may kasalanan bukod kina Jeffrey Epstein at Ghislaine Maxwell. Alam natin na sila ay mga kriminal, alam natin na sila ang mga pinuno, pero hindi sila maaaring sila lang ang sangkot. Gusto ng mga tao malaman kung sino-sinong makapangyarihang lalaki ang nakipagtalik sa mga menor de edad na babae. At sa tingin ko, ang malamang na makita natin ay medyo iba dyan. Katulad ng nakita natin kay Larry Summers, tama ba? Na nakakahiya, nakakadiri at katawa-tawang palitan ng mensahe sa pagitan niya at ni Jeffrey Epstein. Pero wala naman akong nakita na nagsasabing si Larry Summers ay gumawa ng krimen sa mga email na yon. At least si Stacey Plaskett, kinatawan ng Virgin Islands sa United States House, alam na nakakahiya makasalamuha si Jeffrey Epstein. Binibigyan niya siya ng mga tanong habang nasa kongresyonal na pagdinig na siya namang tinatanong niya. Michael Cohen, Michael Wolff, yung manunulat, tama? Grabe ang mga palitan ng mensahe kay Jeffrey Epstein. Pinag-uusapan pa nila ang public relations na sagot at iba pa. Sa tingin ko, makakakita pa tayo ng mas marami niyan. Sa tingin ko, makakakita tayo ng mga makapangyarihang tao na mapapahiya at marahil ay nararapat lang. Hindi ako naniniwala na makakakuha tayo ng mga dokumentong masasabi mong, ay grabe. Ito ay nagpapatunay o malakas na nagpapahiwatig na ang taong yon ay gumawa ng isang federal na krimen. Iniisip ko na ang mga ganitong bagay ay sakop ng exception para sa patuloy na investigasyon ng kriminal na kaso. At parang madating sa video na ebidensya o photographic na ebidensya, pumapasok ito sa exception na yon. Kung may menor de edad na inaabuso, hindi ito ilalabas. Nagtataka ako kung ba summary na dokumento na nagsasabi ng laman ng mga video o larawan na yon. Ang ibig kong sabihin, hindi ako masyadong aasa doon. Oo, ang ibig kong sabihin. Hindi obligado ang Department of Justice na gawin ito. Sabihin na nating may video sila na, wag naman sana, may video sila na nagpapakita ng isang bata na inaabuso. Sa palagay ko, tinatago lang nila ang video na yon. Hindi ko rin tingin na kailangan ng memo para magpaalala. Tinatawag natin itong privilege log. Noon, sa ilang kaso, kung hindi nagbibigay ng dokumento ang isang panig, dapat mo pa ring ipaalam ito. Hindi namin ilalabas ang dokumento mula sa petsang ito dahil may ipinapakita ito. Sa tingin ko, hindi ito kailangang gawin ng Department of Justice o natin. Pwede naman nilang piliin yon, pero bakit nila gagawin? Kaya sa tingin ko, hindi natin malalaman eksakto kung ano ang hindi nila inilabas. At kung sino hindi. Siguro. Tama ka, yon ang ibig kong sabihin. Ang ikatlong kategorya ng mga exception ay hindi pinagtatalunan. Dapat nilang itago ang impormasyong maglalantad sa pagkakakilanlan o privacy ng biktima
Pati na rin ang materyales na magpapakita ng posibleng kriminal. Kung may sexual na gawain o pang-aabuso sa bata, dapat itago ito. Sa tingin ko walang tututol dito. May mga nagsasabi, sabihin nyo lang kung sino ang matatanda sa materyales na ito, pero isang tabi muna natin yan. At pag-uusapan ko rin ang tungkol sa timing nito at kung ano ang maaari nating asahan mula sa Department of Justice, pero gusto ko munang marinig ang opinion mo tungkol sa isang bagay. Sige, kasi nabanggit mo ito ng 100% tama. Hindi nila ilalabas ang mga bagay kung makakasama o makakahadlang sa investigasyong kriminal. Dapat tiyak lang sa pakay at ganong bagay. Iniutos ng Pangulo kay Pam Bondi na mag-imbestiga at isinulat niya ito sa Truth Social. Bahagi nito, hihilingin ko kay Attorney General Pam Bondi at sa Department of Justice kasama ang ating magigiting na patriots. Sinisiyasat ng FBI ang ugnayan ni Jeffrey Epstein at Bill Clinton. Si Larry Summers, Reid Hoffman, John Pierpont Morgan, Chase at iba pa ay sinusuri para malaman ang nangyayari sa kanila. Sumagot si Bondi sa social media. Salamat, Ginoong Pangulo, Southern District of New York. Si United States Attorney Jay Clayton ay isa sa pinakakakayahang piskal sa bansa, kaya hiniling kong siya ang manguna. Tulad ng dati, agad at tapat nakikilos ang departamento para magbigay ng sagot sa mga Amerikano. Ngayon, ito ang sinabi ni Pam Bondi na dapat nating asahan. Kaya naglabas na kami ng mahigit 33,000 Epstein na mga dokumento sa Kongreso. At patuloy naming susundin ang batas at magkakaroon ng pinakamataas na antas ng transparency. Palagi rin naming hinihikayat ang lahat ng biktima na lumantad. Tinanong siya, sige, paano mo ipapaliwanag ang pahayag noong Hulyo na nabanggit ko? Kaya wala nang ibang dapat makita. Binuksan na ang investigasyon ng Southern District. Ang pahayag ng Department of Justice kanina ngayong taon na nagsasabing hindi ilalabas ang mga file ay binanggit na ang pagsusuri sa mga dokumento at ebidensya ay hindi nagpapahiwatig na kailangan pa ng karagdagang investigasyon sa ibang mga tao. Ano ang nagbago kaya mo sinimulan ng investigasyong ito? May mga impormasyong lumabas. Salamat. May impormasyon, bagong at karagdagang impormasyon. Pagpapatuloy naming sundin ang batas sa pag-imbestiga ng anumang lead, lalo na kung may mga biktima. Hinihikayat namin ang lahat ng mga biktima na lumantad at patuloy naming ibibigay ang pinakamataas na antas ng transparency ayon sa batas. Ang issue tungkol sa bagong impormasyong binanggit mo lang. Naghahanap ba ang departamento ng impormasyon mula sa ari-arian ni Epstein? Dahil wala si Ginong Blanche ng impormasyong iyon nung in-interview niya si Ghislaine Maxwell, anong bagong impormasyon? At lilimitahan mo ba ang bagong investigasyon sa mga taong binanggit lang ng Pangulo o ito ba ay isang malawak at bukas na investigasyon? Magtutukoy ako sa post ng Deputy Attorney General na inilabas niya sa X at gagawin namin yon. Hindi na kami magkokomento pa dahil investigasyon pa ito sa Southern District ng New York. Tama ka dyan. Kaya Ellie, ibig kong sabihin, sumasagot siya. May bagong impormasyon, may karagdagang information, bagong information. Muli, ano ang masasabi mo tungkol sa pahayag na yan habang sinusubukan nating pag-usapan kung ano ang maaari nating asahan? May bagong investigasyon matapos ang pahayag noong Hulyo. Malabo ang sinabi niya. Sa isang banda, masasabi ko na, tingnan mo, kung may totoong investigasyon, may hinahawakan kang sensitibong usapin. Siyempre, ayaw ng isang piskal o attorney general magbunyag ng dagdag na impormasyon. Medyo magiging banayad siya doon, pero kakaiba. Duda talaga ako sa paliwanag ni Pam Bondi doon. Para maniwala ka sa kanya, dapat mong paniwalaan na pagkatapos ng Hulyo ngayong taon, kaya sa nakaraang 4 na buwan. Pagdeklara niya na walang makikita rito, wala na rin kailangang gawin. May bagong biktima na dati hindi kilala o may bagong dokumento na dati hindi rin kilala na walang kasalukuyang investigasyon. Basta na lang lumitaw para bigyang katwiran na, sige, buksan natin ang investigasyon laban sa 4 na taong ito o kung sino man, sina Clinton at Reid Hoffman at iba pa. Sinabi ni Donald Trump na gawin ito batay sa bagong impormasyon. Ang bagong impormasyon sa tingin ko ay may ibang ihip ng hangin sa politika ngayon. Kaya nga tingnan mo na hindi ganun kagaling si Pam Bondi kapag nahuhuli. Dati, tinatawanan namin ang kapatid ko kasi siya ang pinakamasamang magsinungaling. Hindi niya kaya mag-poker face. At ibig kong sabihin, ganyan din siya. Nakakahiya yung clip na yon. Kung kumpiyansa siya do at may bagong lumitaw o biktima mula nung Hulyo, sana sinabi na niya. Dahil nagbago na ang mundo mula nung Hulyo, nung ginawa ko yung anunsyo na yon nung Hulyo, totoo talaga yon. Tapos na ang kaso. Sinasabi ko sa iyo, may malaki kaming bagong impormasyon, bagong saksi, bagong detalye. At ay obligasyon naming sundan ito. Ganyan ang ginagawa namin ngayon. Hindi naman yun ang sinabi niya. Sa halip, nakita mo siyang umatras at nauutal na walang mahalagang sagot. Kaya sa tingin ko, wala namang nagbago maliban sa politika ng lahat ng ito. Pero binibigyan sila nito, gaya ng sinabi mo,
siguro ng pagkakataon, siguro ng oportunidad o ng sandata upang di magbunyag ng dagdag na impormasyon. Narito ang kabalintunaan nito kung ito ay ginagawa ng tapat. Kung ipinatutupad nila ang eksepsyon na nagsasabing maaari mong itago ang mga dokumentong may kaugnayan sa mga kasalukuyang investigasyon, ibig sabihin nito ay itatago rin nila ang mga dokumentong may kaugnayan kina Bill Clinton at Reid Hoffman. Gusto ni Donald Trump na mapahiya at masira ang reputasyon ng ilang tao sa publiko. Pero dahil sa mga exception, kailangan talagang itago ang mga dokumentong iyon ngayon. Kaya di ako sigurado kung pinag-isipan nila ito ng maayos. May duda ka ba? Ilalabas ito ng Department of Justice sa loob ng 30 araw. Kung timeline ang usapan, ilalabas ba nila ito sa loob ng 30 araw kailan mismo? Wala akong duda na maglalabas sila ng maraming dokumento, malamang hanggat kaya nila sa loob ng 30 araw. Magkakagulo talaga kapag hindi nila natupad ang deadline. Isa ito sa mga malaking tanong, Jesse. Pwede nilang gawin ito ng paunti-unti. Pwede silang magsimula ngayon at sabihin, heto ang 10,000 dokumento, heto pa ang 50,000, heto ang 100. Pwede rin silang maglabas ng maraming dokumento ng sabay. Sa ika-30 araw, Disyembre 19 kanila na yon. Walang utos ang batas na gawin nila ito sa tiyak na paraan. Ang isa pang dapat tandaan, ulit, kahit ano man ang makuha natin sa Disyembre 19, o alam mo na, mula ngayon hanggang Disyembre 19, kailangang tanungin si Pam Bondi sa bawat pagkakataon, gaano karami sa kabuuang mga file ni Epstein ang naipasa mo na? At gaano karami sa kabuuang mga file ni Epstein ang hindi mo inilabas? Ilang porsyento? Kahit tantyang bilang lang ibigay mo, titingnan natin kung kaya niyang sagutin. Duda pa rin ako. Sa tingin ko sasabihin niyang naglabas kami ng dokumento at may hindi inilabas ayon sa batas. Pero mainit na tanong yon, alam mo? Kung maglalabas sila ng 150,000 pahina sa Disyembre 19, ikaw, ako, at ang buong mundo ay walang paraan para malaman. Ito ba ay 78% ng file? Ito ba ay 53% ng file? Yan ang tanong na paulit-ulit nating itatanong sa kanya hanggang makuha ang sagot. At kung ang karamihan dito ay paulit-ulit lang ng mga nakita na natin, magiging malakas ang reaction ng publiko, sa totoo lang. Tingnan mo, sa tingin ko, ang pangunahing bagay na nahihirapan tanggapin ng publiko, na ako rin, dito ako nahihirapan. Isa pa, na parang sina Epstein at Maxwell lang, sila lang ang may kasalanan, sila lang ang karapat dapat kasuhan dito. Hindi ko alam, sana masabi kong iba, pero di ko rin alam kung makakakuha tayo ng kasagutan o hustisya sa kaso kung sino pa ang sangkot. Sa batas ng child interstate sex trafficking sa federal, wala talagang statute of limitations. Kaya ito posible sa teorya. Kung mapatunayan nilang may ibang sangkot sa pagdadala ng tao sa ibang estado para sa pang-aabuso sa bata, posible talagang magkaroon ng kaso. Bibigyan kita ng mabilis na halimbawa. Sa kaso ni Ghislaine Maxwell noong 2020, inakusahan siya sa mga ginawa niya mula 1,974 hanggang 1,977. Isa sa mga argumento niya na natalo siya sa parehong trial court at sa apela sa ikalawang sirkito ay huli na yan. Sabi nila dapat 5 o 10 taon lang ang statute of limitations pero tumanggi ang District Court at Court of Appeals. Nagbago ang batas at pwede ka ng kasuhan noong 2020 para sa ginawa mo noong 70 kung ito ay interstate federal sex trafficking ng menor de edad. Kaya ayokong magtaas ng inaasahan pero gusto kong sabihin na posible pa rin yon sa teorya. Ellie, una sa lahat, mahusay ang pagsusuri mo dito. Mas malinaw na ngayon kung ano ang aasahan natin. At siguro ganun din kayo. Nakikiramay ako sa'yo. Kasi alam mo, kapag nailabas na ito, parang nakakadena ka na sa desk ng cable news network na may computer o mga printout. Eli, tuwing 5 minuto, ano ang natutunan o bago para sa'yo? Pwede ko kayong bigyan ng konting behind the scenes. Alam mo na, meron ng tuloy-tuloy na tawag ngayon, simula ngayon sa cable news network. Parang, pwede ka bang maging handa kung sakaling lumabas ang Epstein Files? Pwede ka bang maging handa? Pwede ka bang mag-standby? Epstein Files? Hindi rin namin alam kung kailan ito lalabas. Posibleng biglaan, lalo na't malapit na ang Pasko. Alam mo, nakaramihan dito, sa tingin ko, kaya pakinggan mo, bibigyan kita ng trivia question, Jesse. Naaalala mo ba kung anong kaso ang abala sa atin at sa media nung nakaraang Pasko? Parang ang tagal na talaga nito kung iisipin. Hindi ba si Didi yon? Tama? Hindi siya. Hindi. Nangyari na si Didi pero hindi iyon. May bagong kwento na ang totoong pangyayari ay nangyari nung unang bahagi ng Disyembre at pagkatapos ay ang pag-aresto at lahat ng usaping korte ay nangyari mismo sa panahon ng Pasko. Sinasabi ko sa iyo tungkol sa trabaho ko pero di ko na maalala. Mabibwisit ka sa sarili mo. Madali lang. Luigi Mangione. Ay grabe, oo. Siyempre, pwede kong makalimutan. Ang pamamaril ay sa tingin ko, magang Disyembre noon. Naalala ko lang kung nasaan ako nung Christmas break. Hindi ako Hudyo o nagdiriwang ng Pasko pero umalis kami noon. Naaalala ko lang na gumagawa kami ng hits mula sa isang pansamantalang gamit kay Luigi.
Mga pagdalo sa korte at si Luigi na isinakay sa helicopter at lahat ng iyon. Kaya tuloy pa rin yon. Sige, hanggang sa mabasa ng lahat kung ano man ang mga file na ilalabas. Kapag hinarap mo ang hari, lahat. Ayun, sige. Eli Hohenig, salamat. Sobra ko itong pinahahalagahan. Ang galing mo. Salamat, Jesse. Pinahahalagahan ko ito. At yan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa amin. Tulad ng dati, mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify, or saan mang podcast platform. Pwede rin akong i-follow sa X or Instagram. Ako si Jesse Weber. Magkikita tayo ulit.